kailangan ko na pong ayusin yung ating mga bonsai na Sansevieria para maganda po tingnan yung kanilang ugat. So, yan guys yung ginawa kong bonsai. So, ngayon po ay aayusin natin itong ating maliit na bonsai. So, yan siya guys. Heto ay ano lang sila, magkapatid. Sabay ko po silang ginawang bonsai. Yung isa ay malaki and then heto yung pinakamaliit natin na Sansevieria bonsai. So, bakit pagkaiba yung kanilang laki? Kasi heto guys, yung nakalagay sa maliit na pot. And then yung isa naman ay nakalagay sa malaking pot. So, yan yung naging advantage ng pagtatanim sa maliit na pot and then malaking pot. So, heto lumaki siya. Ayan. Pero klaro na po yung kanyang roots. Napakalaki ng kanyang roots. Or yung sa iba nito ay tinatawag nilang codex. Yun. So, yan. Pinapalaki natin yan guys. And then, heto yung pinakamaliit natin. So, yan. Klarong-klaro na yung kanyang roots. And then, ngayon po ay aayusin natin to. Ayan, ganito ako magpaganda ng ating bonsai. So, kailangan natin siyang tanggalan ng maliliit na ugat. So, lilinisan natin to guys. Yan, and then, para hindi masira. Yan, meron siyang bagong baby. So, ganyan guys yung ginagawa ko pag ng pinapalaki natin yung roots ng ating Sansevieria. So, pag yan, pag ganito na size ng Sansevieria guys, ay, ayan, napakaganda na niyang gawing bonsai. So, heto ay pinapalaki ko pa siya. Hindi ko pa siya itinanim sa magagandang pots. So, yan. Kasi pag nilagay agad natin siya sa magandang pot. So, ganun pa rin yung gagawin natin guys. Tanggalin pa rin natin siya. Para, ayan, ayusin, pagandahin, palakihin yung kanyang roots. So, para hindi tayo gumastos ng malaki kasi kailangan natin gumastos ng malaki dito. Kailangan niya kasi ng magandang soil, magandang toppings. So, para maganda din po yung kinalabasan, kailangan din po nating gumamos. So, yan. So, hindi ko muna sila itinanim sa talaga, yung final na looks ng ating bonsai. Kasi, yan yung ginagawa ko guys. Inaalisan ko pa siya ng maliliit na roots. So, sayang po pag lagi po natin siyang itatanggal dun sa final niya na pot. So, yan, para save, hindi tayo gastos ng gastos. So, yan guys yung ginagawa ko. And then, meron naman talaga na yung mature na talaga yung ating plant, yung kaniyang roots, doon pwede na natin siyang itanim talaga sa magandang pots, yung pang bonsai, yan. So, heto kasi hindi pa masyadong mature yung kaniyang roots. So, yan guys, pinapaganda pa natin siya. So, saka na natin siya itanim dun sa magagandang pots. Katulad din nung isa. So, yan guys, and then pa lang yung ginagawa natin dito, maintenance. Ayan, mini-maintain pa lang natin siya. Ayan, and then matibay naman po si Sansevieria. Huwag nyo lang siyang i-overwater talaga. And then lagay nyo lang siya sa full sun. Sobrang tibay po ng ating plant. So, kasi pag nilagay po natin siya pwede naman siya sa indoor, kaya lang, pag nasa indoor siya guys, po siya sa, yung aphids, mealybugs, ayan.
tinatamaan po talaga ng mealybugs yung ating plant. So, para matibay yung kaniyang roots, so kailangan niya ng tamang sunlight. Ayan, sunlight po talaga yung kailangan natin or kailangan ng ating mga plants para gumanda po yung kanilang roots. So, yan guys, yung isa nating Sansevieria, Wilfin, ayan. And then, heto yung ating, yung na-propagate natin. So, try ko tong tanggalin. Nag-start akong gumawa ng bonds ganito sa talaga guys, sa propagation. Ayan. Kasi sa propagation, sa leaf propagation, maliliit pa po yung kanilang dahon. So, pag maliit pa po yung kanilang dahon, yun, doon na natin siya simulang gawing bonsai. Kasi pag mature na and then mother plant na, malalaki na po yung kanilang dahon. So, yan, heto yung isa sa na-propagate natin guys. So, yan maganda siya kasi ang dami niyang babies. Ayan, nakadikit talaga sa sa dahon, sa mother plant. So, yan yung gusto ko na na gawing bonsai, yung marami siyang kadikit. So, next video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pagandahin yung maraming babies na mother plant. So, yan, ipapakita ko yon sa inyo. So, heto naman po ay dito ako nag-start sa dahon talaga na ginawa kong bonsai. Maganda kasi siya guys, maganda yung roots niya pag pa lang, propagation pa lang. Ayan, gagawin na natin siyang bonsai. So, napakaganda po ng kanyang roots. Unlike dun sa yung mga mature na, kasi ang dahon talaga yung kailangan na makikita natin. Kasi pag na siya mature, malalaki na yung dahon. So, heto, baby pa lang, maliit pa yung kanyang dahon. So, yan. At hindi na po lalaki yung kanyang dahon. So, wag lang natin siyang itanim sa malalaking pot. Lagay lang natin siya sa maliliit na pot para hindi masyadong lumaki yung ating Sansevieria. So, ganito yung ginagawa ko. Tinatanggalan ko lang siya ng mga ugat. Yan, maliliit na ugat. Ang dami niyang maliliit na ugat. So, healthy po yung ating leaf propagation. So, ganyan siya guys. And then, heto siya ay kailangan pa natin siyang ipamature. Hindi pa to pwede kasi yung kaniyang pinaka-main roots ay pinaka-main roots niya ay pa siya guys, yung malambot. Masira pa yung ating plant. So, ang gagawin ko dito, ko pa siya, palakihin ko pa siya. Pero, wag po natin siyang itanim sa maraming soil para hindi masyadong lumaki yung kaniyang dahon. Ganyan lang dapat yung dahon niya guys, ganyan lang dapat kaliit. So, yan guys yung ating example na propagation. So, sa leaf propagation. And then, tinanggalan natin ng mga ugat. Kinat po natin yung kanyang mga roots. And then, after nyan, i-air dry natin siya ng ilang araw. Saka po natin siya itanim. Ipatong lang. Huwag natin siya ibaon. Ipatong lang natin siya sa maliit na soil.
So, kitang-kita na po yung roots ng ating Sansevieria. So, yan siya guys. So, heto ay hindi pa po mature. So, ano pa siya? Malambot pa siya. So, may ano pa, posibilidad na masira pa po yung ating plant. So, yan, heto at hindi naman siya mahirap guys. Kaya lang, kailangan lang po ng time para, ayan, nasira na. So, yan guys, madali pa siyang matanggal. So, yan. Pero okay lang yan at at least na meron na siyang roots, mature na roots. So, yan. Natin to, ayusin lang natin. So, yan guys, yung ating nagawang bonsai dito sa ating munting garden.